San Isidro Labrador. Si San Isidro Labrador ay pinanganak sa Madrid noong 1080. Kilala sa kanyang kabanalan, sinasabing siya ay karaniwang dumatalo sa misa tuwing umaga sa isang simbahan sa Madrid bago pumunta sa bukid na kanyang sinasakay. Habang nagdarasal, sinasabi na may isang anghel ang nag-aararo sa bukirin para sa kanya. Sa isa pang pagkakataon, nakita ng kanyang amo na si Juan de Vargas na si San Isidro ay may kasamang anghel sa kanyang magkabilang panig habang nag-aararo. Siya ay kinikilalang patron ng mga magsasaka. Ipinagdiriwang ang kapistahan tuwing 15 ng Mayo. San Isidro Labrador, ipanalangin mo kami. Ana Niña Maria, ipinapakita ng titulong ito ang naging tunay na kabataan ng ating mahal na ina, na kung saan bilang isang bata ay karapat-dapat lamang siyang gawing modelo ng mga kabataan sa panahon ngayon. Dahil sa kanyang pagiging masunurin at pagiging mabait sa kanyang mga magulang na sina San Joaquin at Santa Ana, ang kapistahan ng titulong ito ay pinagdiriwang tuwing 8 ng Setyembre. Niña Maria, ipanalangin mo kami. Angel of Peace and the Children of Fatima. Ang anghel ng kapayapaan ay nagpakita ng tatlong batang pastol na sina Lucia, Francisco at Jacinta Marto sa Fatima, Portugal noong 1916 bago ang mga pagpapakita ng mahal na Birhen ng Fatima noong 1917. Ang mga pagpapakitang ito ng anghel na naganap ng 3 beses ay isang paghahanda para sa mga huling pagpapakita ng mahal na Birhen Maria at panahon ng pagtuturo ng panalangin para sa mga bata. Angel of Peace and the Children of Fatima, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de Fatima. Hango ang titulong ito sa naganap ng himalang pagpapakita ng mahal na Birhen Maria sa 3 pastol na sina San Francisco, Santa Jacinta Marto at kay Lucia dos Santos sa Covalentira sa Fatima, Portugal. Sa aparisyong ito na naganap ng 6 na beses ay isa lamang ang pinapahayag ng mahal na ina. At ito ay ang patuloy na pagdarasal at pagbabalik loob ng mga makasalanan sa kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Ipinagdiriwang ang kapistahan ng titulong ito tuwing sasapit ang 13 ng Mayo. Nuestra Señora de Fatima, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de Lourdes. Ang titulong ito na hango sa isang aparisyon ng mahal na ina sa Lourdes, Pransya ay naganap kay Santa Bernardita na kung saan sa mahimalang pagpapakitang ito ay pinahayag ng mahal na Birhen kay Santa Bernardita ang kagalingan ng mga may sakit. Gayon din ang pagpapatibay ng dogma ng alinis-linisang paglilibig sa mahal na ina. Ipinagdiriwang ang kapistahan ng titulong ito tuwing sasapit ang 11 ng Pebrero. Nuestra Señora de Lourdes, ipanalangin mo kami. Virgen de los Dolores. Ipinapakita ng titulong ito ang labis na kalambayan na dulot kay Maria noong kanyang nasaksihan ng pagpapahirap ng ating Panginoong Hesus sa kanyang kahoy na krus. Bilang ina ng manunubos, labis din siyang nahapis sa misturang pinarakan ng 7 punyal ang kanyang dibdib.
dahil sa labis-labis na sakit na dulot ang pagkamatay ng kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Ipinagdiriwang ang kapistahan ng titulong ito tuwing ika-15 ng Setyembre. Virgen de los Dolores, ipanalangin ka kami. La Pieta. Matapos na may pako sa krus at maibaba ang katawan ng bangkay ni Kristo, kinalong ng mahal na ina ang manunubos sa kanyang kandungan, simbolo ng kanyang natatanging pagmamahal sa kanyang minamahal na anak. Labis na kalumbayang hindi matubasan ni naman ang naranasan ni Maria sa pagkamatay na ito ni Kristo. Ano pati alos pinitiwan ng inang naghahapis ang limaong katawan ng kanyang sinisintang anak. Na Pieta, ipanalangin mo kami. Inmaculado Corazon de Maria. Bilang ang dakilang ina ng Diyos, napuspos din ng kalinisan at kabanalan ang puso ng ating mahal na ina. Ang pusong ito ng mahal na Birhen na siyang tumanggap ng lahat ng sakit, para bang tinarakan ng 7 punyal, ngunit napanatili ang kadalisayan sa pamamagitan ng walang sawang pagpupuri ng mahal na ina sa ating Panginoon. Ang kapistahan ng titulong ito ay ating ipinagdiriwang tuwing Sabado pagkatapos ng Corpus Christi. Inmaculado Corazon de Maria, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora del Carmen. Ayon sa isang tradisyon, nagpakita ang imahe ng mahal na ina sa Inglaterra kay San Simonstadt, kung saan kanyang itinagubilin ang pagsusuot ng kayubangging eskapularyo, gayon din ang pagtatag ng orden ng mga Carmelito. Ipinagdiriwang ang listahan ng mahal na Birhen ng Monte Carmelo tuwing sasapit ang ika-16 ng Hulyo. Nuestra Señora del Carmen, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora del Santísimo Rosario. Ayon sa tradisyon ng mga Dominikano, noong 1206, si Santo Domingo de Guzman ay nasa monasteryo ng Our Lady of Troy sa Pransya. Sinusubukang ibalik ang mga albigensya sa pananampalatayang Katoliko. Ang batang pari ay nagkaroon ng maliit na tagumpay hanggang sa isang araw ay nakatanggap siya ng isang panitain ng mahal na Birhen na nagbigay sa kanya ng rosaryo bilang kasangkapan laban sa mga erede. Nuestra Señora del Santísimo Rosario, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de la Candelaria. Sumasalimin ang titulong ito ng mahal na ina sa naging pag-aalay ng Batang Jesus sa templo bilang pagsunod sa kaugalian. Makalipas ang 40 araw mula ng kapistahan ng banal na sanggol, ay dinala ng mag-asawang Jose at Maria sa templo sa Jerusalem at inihandog doon upang italaga sa ating Panginoon. Ang kapistahan ng Nuestra Señora de la Candelaria at ang paghahandog sa Batang Jesus sa templo ay ipinagdiriwang tuwing sasapit ang 2 ng Pebrero. Nuestra Señora de la Candelaria, ipanalangin mo kami.
Santa Maria, Madre de Dios. Isa sa mga dogma ng ating simbahan, ang mahal na ina mula pa man sa kanyang kalinis-linisang paglilihi ay itinalaga na upang maging ina ng manunubos. Gayunpaman, ay nanatili pa rin ang kanyang kababaang loob at pagsunod sa utos ng ating Panginoon. Sa kabila ng malaking gantimpalang ito, ipinagdiriwang ang pagpistahan ng titulong ito tuwing sasapit ang unang araw ng Enero. Santa Maria, Madre de Dios, Ipanalangin mo kami. Inmaculada Concepcion. Upang ihanda ang mahal na Birhen sa kanyang tungkulin bilang ina ng Diyos, noong siya ay pinaglilihi pa lamang sa sinapupunan ni Santa Ana, ay nawalan na ng kasalanang mana ang ating mahal na ina. Nangyari ito upang ihanda si Maria sa pagdadala sa banal na simbol na si Jesus sa kanyang sinapupunan. Isa ang titulong ito sa mga kinikilalang dogma ng ating banal na simbahang Katolika. Ang dakilang kapistahan sa paglilihi sa mahal na Birheng Maria ay ating ipinagdiriwang tuwing sasapit ang ika-8 ng Disyembre. Inmaculada Concepcion, Ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios. Noong kasagsagan ng kaguluhan sa lalawigang Kapampangan, ay napagdesisyonan ng noong obispo si Sara Maria Guerrero na hiramin ang imahe ng mahal na ina upang iikot sa buong lalawigan at napakilala ang pagbabagong loob sa mga gerilya dahilan upang manumbalik ang kapayapaan sa ating probinsya. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang misyon ng krusada upang magbahagi ng lamang sa mga mahihirap at magpalaganap ng kapayapaan sa lalawigang Kapampangan. Ipinagdiriwang ang kapistahan ng titulong ito tuwing sasapit ang ika-8 ng Setyembre. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Niño del Sagrado Corazon. Ang Santo Niño ay may malalim na kahalagahan sa mga Pilipino at sumasabisa kay Jesus sa kanyang anyo noong bata pa siya, tanda ng pagiging inosente, mapagkumbaba at mapagmahal. Sa pamamagitan ng ilustrasyong ito ng mahal na bata, inaanyayahan ng mga mananampalataya na gumawa ng isang hakbang patungo sa Diyos ng may pagtitiwala at parang bata na pananampalataya sa Diyos. Ang imahe ay nakabatay sa Sagradang Puso ni Jesus dahil sa malalim na debosyon ng tuwing buwan ng Hulyo ay ating itinatalaga ang ating bansa sa Sagradang Puso ni Jesus. Ang kapistahan ay pinagdiriwang tuwing ika-3 linggo ng Enero. Santo Niño del Sagrado Corazon, Maawa ka sa amin. San Jose, patron ng universal na simbahan. Si San Jose ay malawak na kinikilala bilang patron ng universal na simbahan, isang titulo na ipinagkaloob sa kanya ni Papa Pio Ika noong 1870. Ang pagtatalagang ito ay kumikilala sa kanyang tungkulin bilang tagapag-alaga ni Jesus at tagapagtaguyod ng banal na pamilya. Dahilan upang gawin siyang modelo para sa lahat ng mga mananampalataya. Si San Jose ay tinuturing din patron ng pamilya, ama, manggagawang partikular ng mga karpintero at ng maluwalhating kamatayan. San Jose, patron ng universal na simbahan, Ipanalangin mo kami. Virgen de las Flores. Ang mahal na Birhen Maria dahil sa kanyang kababaang loob at likas na kabutihan ay itinatalagang pinakamabangong bulaklak sa hardin ng ating Panginoon.
Ang debosyon ng Flores de Mayo ay nakatalaga sa titulong ito tuwing sasapit ang buwan ng Mayo, kung saan nagkakaroon ng pagdarasal ng rosaryo at pag-aalay ng bulaklak sa mahal na Birhen. Ang titulong ito ay nagdiriwang ng kanyang kapistahan tuwing sasapit ang 31 ng Mayo. Virgen de las Flores, Ipanalangin mo kami.